Okay, so nandiyan kami ngayon sa Dalampasigan, sa dagat ng Sablang, Nakar, General Nakar, Province of Quezon. Yung tropa, habang namimingwit, naisipan kong subukin ang performance ng aking pang-underwater na camera. Yun ay ang tatakay sa Supremo. First time kong gagamitin dyan sa tubig. Yung una, hindi ko pa kasi natetesting yan eh. Medyo nag-aalanganin akong testing baka kasi pasukin ng tubig. Hindi ko pa kasi na dry run. Pati na rin yung full mask na snorkel ko. Hindi ko pa rin nagagamit ng maigi yan. Hindi ko malaman kung papasukin nga ng tubig. So, first time kong itatry yan sa dagat kung effective nga na yung full mask na pang snorkel pati yung camera na dala-dala ko kasi medyo may kamahalan yung camera. Baka kasi pag ginamit ko sa underwater o sa ilalim ng tubig baka biglang masira. Hindi ko kasi na-leak test kasi nakalimutan ko na mag-leak test. Diyan na ako nag-leak test sa dagat na mismo. Hindi ko siya na-testing sa maski sa planggana man lang. So, diyan ko na siya ite-testing kung ano ang magiging performance niya. Kung yan ba ay effective, yung underwater na camera. Pati yung snorkel na nakapit sa akin. Okay yan. So, lumubulog na ako. Pati yung camera ko, nilagay ko na rin sa ilalim ng dagat. So, okay naman. So far, walang napasok na tubig sa mukha ko. Effective naman. Nakapit naman yung aking full mask na pang-snorkel. Okay naman yung pag-snorkel ko. Kaya lang yung dagat dyan, masyadong hampas ng alon. Sa ilalim malakas ang current. Parang iwawas-iwas ka, nakita niyo yung mga halaman, no? Talagang hapay-hapay. Naghahapay-hapay yung mga halaman sa ilalim ng dagat. Gawa ng malakas nga yung malakas ang hampas sa ilalim. Malakas ang current sa ilalim ng dagat diyan. Kaya yung hindi marunong lumangoy, huwag kayong maliligo sa ganitong mga klase ng dagat. Pwede kayo sa mababaw lang. Pero pagka medyo malalim na, hahatakin kayo niyan pabalik, papunta sa laot. Ina-advise lang dyan yung marunong lang lumangoy. Pero yung mga beginners, wag na muna. Provided na meron kayong life vest. Pero kung wala, baka bigla kayong magpanik, hatakin kayo papunta sa laot, mahirap pa kayo makabawi kasi malakas ang hampas ng aligan. Malakas ang hampas ng alon. Kung mapapansin nyo yung mga halaman hinahataw-hataw. Okay, may mga isda akong nakita sa ilalim. Kaya lang mga maliliit. Kaya negative yung pamimingwit ko. Kaya naisipin ko lang na mag-snorkel sa paligid-ligid dyan. Patay na coral kasi yan eh. Mababaw lang yung dyan. Mga pinakalalim dyan sa pinuntahan ko na yan ay hanggang dibdib ko lang. Kasi nga hindi ko pa kabisado yung dagat na yan. Kung mapapansin nyo, ang lalakas ng hampas ng alon sa ibabaw. Si paring Benjak nakatayo pa rin doon. Nagbabaka sakali kung meron siyang mabibingwit. Pero ako sumuko na ako gawa ng sabi nga ng isang lokal na nakilala ko kanina. Ang oras daw ng pamimingwit dyan ay mga bandang alas 8 ng gabi. Yun daw talagang kalakaran nila dyan. Sa gabi sila na mimiwas dyan. So, kanina nakailang hagis ako, nakailang cast ako. Wala, negative. Hindi ako makahuli ng isda. Kaya naisipan kong sumisid, sinilip ko kung merong mga isdang makikita sa ilalim. So far, ang nakita ko ay medyo mga mga maliliit lang na isdang nakita ko doon. Si Benjak wala pa rin suko, doon pa rin. Panay pa rin ang hagis ng kawil, panay pa rin ang pamimingwit niya. Ako ay sumuko na kasi nga sabi nga ng isang lokal na taga dyan, ang tamang-tamang oras daw na pamimingwit daw dyan ay mga bandang
8 ng gabi. Bahala na kung makakabalik kami dyan mamayang 8 ng gabi. Kasi medyo malayo-layo rin kung lalakarin yan mula dun sa tinutuluyan naming bahay, Kinarayan. Mga siguro mga 15 minutes na lakaran din. Diyan sa lugar na yan ay zero visibility pagkagabi. I mean, walang kuryente, walang ilaw. Ngayon daw medyo matumal ang isda kasi nga medyo malaki ang buwan ngayon. Kaya medyo halos lahat ng mga mangingisda ay hindi pumapalaot at walang nangingisda ngayong panahon na to gawa ng malaki daw ang buwan. Malakas ang kanya. Hita ko dyan kanina gawa ng hinampas-hampasaw sa mga kanina nasugatan reef. Kaya medyo umahon na ako. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Abangan nyo pa yung mga ibang adventure na gagawin namin sa lugar na ito.